i-perman pa nila yung acceptance. Salamat po, ng Panginoon proyekto Diyos, sa at bigay mo ang acceptance apo ng nan leaders yung sa sukat amin ng mga dalawa, simbahan sa ni loob kapatid ng na baby, O kasalukuyan. Diyos, sa apo na ito. Salamat Sa po, bayan ng Panginoon Taraca, Diyos. di pa rin madaanan ang Sa bahagi ngalan ng ni Joko Jesus, Highway sa ito po. Barangay Capayo nagtumuko matapos ang sunod-sunod na bagyo. Ay sobrang hirap dahil yung mga residente ho ay mga kalakal na puro paha. Ang sausawan, nilutong suka. Nilagyan ko ng sibuyas at pipino. Hindi makalusok ng Ano masarap. dahil sarado nga. Ito naman po yung brown rice. Brown rice bago luto. Nagluto akong brown rice. Sa mga motorista. Una, sinabi umano kay Levice ng DPWH Calabarzon na kailangan ng bagong pondo para sa rehabilitasyon nito dahil sa kalikasan ang dahilan ng pagguho. Pero nagbago na umano ang sinasabi ng DPWH Calabarzon. Ang latest update naman po ng DPWH ay sinasagot na ng contractor yung cost ng pagsasaayos ng Jokno Highway. Samantala, nakapagpiyansa na ng 150,000 pesos si DPWH District Engineer Abelardo Calalo na in-entrap matapos umanong tangkang sugulan si Levice. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok 24 oras. Naperwisyo rin ang biglang pagulan ng iba pang pangunahing kalsada sa Quezon City, agad ding bumaha sa Biluna Avenue. Walang makadaang mga sasakyan dyan. Nagbistulang ilog ang Biluna kung saan naligo ang ilang mga bata. Bumigat naman ang dali ng trapiko sa East Avenue. Sa Cubao naman, sinabayan ng kulog at kidlat ang malakas sa ulan. Bumaha rin sa bahagi ng EDSA Seminary Road sa Quezon City. Mahirap ng pagtawid sa bahagi ng Visayas Avenue. Sa Rumaragas ang baha. Gutter deep naman ang haba sa tapat ng isang mall sa North EDSA. Sa Barangay Katipunan, abot dibdib ng baha at kinailangan ng gumamit ng bangka ng mga residente. Abot baywang ng baha sa kabaan ng G. Araneta Avenue. Ang ilang sasakyan stranded at kinailangan ng itulak. Arestado sa Maynila isang Chinese national na nagwala sa isang bar at nahulihan pa umano ng droga. Dinagip din ang kanyang kaibigan at kapwa Chino na nagtangka namang suhulan ang mga pulis. Nakatutok si John Consulta. Todo awa ng mga bouncer ng isang bar sa Ermita, Maynila nang magwala ang isang Chinese national nitong Miyerkules. Nang di mapigil ang pagwawala ng dayuhan, tumawag na ng pulis ang establishmento. Ang ugat ng pagwawala ng dayuhan. Sinasabi niya na malaki daw ang kanyang bill. Parang hindi daw compensated dun sa kanyang nainom. Nagwawala at ayaw magbayad ng kanyang bill sa isang club. Nang kapkapan ng mga pulis, nakuha mula sa Chinese ang 3 sachet ng shabu. Dito na tuluyang inaresto ang dayuhang customer. Kinagabihan, dumating sa tanggapan ng Ermita Police Station ang isang Chinese na tinangkang suhulan ang mga pulis para palayain ang kanya raw kaibigang inaresto. O inoffer niya dito yung kanyang sasakyan, white expander at pera, right there and there. No, inaresto natin for bribery itong foreign national nito. Apan na search nung itong pera ito, napag-alaman natin na peke pala ito. Yung mga pera nga gustong i-bribe. Nalaman din natin, no, based on verification, na itong sasakyan niya na ito ay nirentahan niya lang pala. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng dalawang inarestong Chinese na hawak na ng MPD. Doon sa unang suspect natin na nakuhanan ng illegal na droga ay pinailan po natin ito ng Section 11, Article 2 ng RA 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act. Doon naman sa pangalawang suspect natin, nag-bribe sa ating mga kapulisan ay corruption of public official and direct assault. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Daming states. Domex dapat unstoppable sa pagtanggal ng stains and germs. Domex. New Mentos treatment. Sweet grape. Cool man. One fresh combo. Try it out. Dahil hindi na umano kayang suplayan ng kuryente ang mga customer, ipinasara na ng Energy Regulatory Commission ang Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pinag-utos ko sa DOE, NEA at ERC
na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Siquijor bago matapos ang taon. Ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos itong nagdaang State of the Nation Address na solusyonan na ayon sa Department of Energy. Ang solusyon, patigilin ang operasyon ng Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR na pag-aari ng negosyante at dating senador na si Manny Villar at palitan ng ibang supplier. Ayon sa Energy Department, lumabas sa investigasyon na hindi kayang suplayan ng sapat na kuryente ng SIPCOR ang mahigit 30,000 customers nito sa Siquijor. Following a NEA audit of SIPCOR's generating units ordered by the DOE, it was revealed that the consumers experienced a total of 568 power interruptions, averaging more than 31 outages per month. Every day po, ibig sabihin, may outage po sa Siquijor. Despite being given sufficient opportunities to address their shortcomings, even at the expense of the government, SIPCOR up to today has failed to improve. Ang Energy Regulatory Commission o ERC ang naglabas ng closure order sa SIPCOR. Bagamat pwede pang iapila ng SIPCOR, agaran ding sinalo ng kapalit nitong Total Power Inc. ang pagsusupply ng kuryente sa parehong presyo. Titingnan din daw ng DOE kung may dapat i-refund na pera sa consumer ang SIPCOR. Sa isang statement, sinabi ng SIPCOR na pinag-aaralan pa nila ang order at gagamitin ang maaaring legal na hakbang sa ilalim ng batas. Sinisiguro raw nila sa publiko na tutugunan nila ito ng responsable at re-resolbahin ito sa lalong madaling panahon. Ayon naman sa DOE, walang politika sa naging aksyon ng gobyerno sa SIPCOR. This is not a political action. This is not that there was no due process. Hindi po to biglaan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Paikot-ikot muna sa himpapawid ang F-16 fighter jet na ito, pero bigla itong bumulusok hanggang bumagsak sa lupa. Sumabog ang fighter jet at sumadsad sa runway. Ang eroplanong ito ng Air Force ng Poland. Nagsasanay para sa air show sa lugar bago na-crash. Patay ang piloto nito at wala naman nasaktan sa mga nanonood sa paligid. Grounded muna ang mga F-16 ng Polish Air Force habang iniimbestigahan ang disgrasya. Kinansela na rin ang air show. Nasawi isang bata na mahulog sa kanal sa Taytay, Rizal. Nakunan po ng CCTV ang pagkahulog ng bata sa kanal noong Miyerkules at pahirapan ng paghahanap ng otoridad dahil sa malakas na ulan. Hanggang natagpuan na siyang wala ng buhay. Posibleng kinilala ng pamilya ang bata at makikita rin ang mga sugat niya dulot ng pagkahulog. Hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang pamilya at nagpaalala ang mga otoridad na kung hindi kinakailangan ay iwasan ng lumusong sa baha. Nabala maraming motorista sa Arizona sa USA sa biglang pagdilim ng kalsada. Namuo kasi ang isang uri ng dust storm na tinatawag na habub. Ano ba ang dapat gawin kung maipit sa kaparehong sitwasyon? Kuya Kim, ano na? And can't see anything. Ang driver sa video ito, nahirapang magmaneho sa Pinal County sa Arizona, USA. Halos wala na kasi siyang matanaw sa kalsada dahil sa pumalot dito makakapal na alikabok na kung tawagin. Ang hapu, isang uri ng dust storm na karaniwang naranasan tuwing monsoon season sa Southwest United States. Kadalasan nabubuo ito sa mga desyerto o tuyong lugar. Ayon sa US National Weather Service, ang habu ay nagmumula sa malalakas na downdrafts ng mga thunderstorm o yung malamig na hangin na bumabagsak mula sa ulan paruha sa lupa. Pagbagsak ng downdraft sa tuyong lupa, natatangay nito pataas ang alikabok sa ere. Ang alikabok ay naiipon at nagsasama-sama at bumubuo ng isang makapal na pader ng alikabok. Ang mga hapu, kadalasan ay tumatagal ng 10 minutes hanggang 1 oras. Depende sa lakas ng hangin. Kapag maipit sa katulad ng sitwasyon, huminto agad sa tabi ng kalsada. Isara ang bintana at pagtakip ng bibig at ilong. Mainam din gumamit ng mask o basang panyo. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.
Pinasinayaan ang isang military facility sa Batanes sa bungad ng Taiwan na pinangangambahang pagmulan ng gyera sakaling angkilin na ito ng China. Nakatutok si J.P. Sayano. This is fried chicken. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like a good deal. Panda? Ito ang Forward Operating Base o FOB ng Pilipinas sa mga Tao Batanes. Sa dulong hilaga ito ng Pilipinas na napakalapit lang sa Taiwan. Ang military facility na ito pwedeng maging temporary o semi-permanent installation para suportahan ang tactical military operations ng AFP. At sakaling mangyari ang pinangangambahang banta ng paglusob ng China sa Taiwan na itinuturing nilang probinsya, malaking tulong ang pasilidad para matiyak na masusundo ng ligtas ang mga Pilipino roon. And binanggit ng ating presidente na whatever happens in Taiwan, we will feel the impact of that. Bakit? We have almost 200,000 Filipinos doon. Nataon sa pagpapasinaya ng pasilidad ang pag-alma ng Chinese Foreign Ministry nang anilay pagbisita sa Pilipinas ng Foreign Minister ng Taiwan na tila pagbibigay sa kanila ng platapormang maisulong ang Taiwanese independence. Pero giit ng ating DFA, tumatalima ang Pilipinas sa One China policy at wala raw opisyal mula sa Taiwan na miyembro ng isang delegasyon ang kikilalanin ng Pilipinas. Habang nakaantabay ang Pilipinas sa tensyon sa pagitan ng Taiwan at China, tiniyak naman ng Malacanang na aktibong tinutugis ng National Security Council ang mga di-umano'y Chinese sleeper agents na sangkot umano sa mga paniniktik sa ating gobyerno at nagdadala ng matinding banta sa seguridad ng Pilipinas. We can assure the public that our security forces are actively monitoring and addressing this threat. Prognosis 6 years. The government does not take espionage lightly, and we act swiftly Ngayon nakasubok po yung nakikita. Asma. is verified. Hirap akong huminga. Wala pang tulong ang Chinese Embassy sa Pero sa Pilipinas tulong ng Diyos, sa pahayag ng Malacanang malakas. para sa GMA.